Yon, good afternoon, Pilipinas. So, meron lang din akong topic about sa company, kumpanya, or uh, employee, mga trabahador. Yan. Una, syempre, kailangan wag natin paghigpitan yung mga trabahador natin. Bilang isang businessman, bilang kumpanya na nagpapasahod sa mga trabahador. And then, dapat wag natin silang uh, bigyan ng sakit ng ulo. What I mean, una, kung ano yung mga benefits bago sila magtrabaho sa kumpanya nyo, ibigay nyo. Pangalawa, kung ano man yung mga allowance or yung mga service charge, yan. Huwag po nating galawin, lalong-lalo na sa mga matataas na opisyal at sa mga nanunungkulan dito sa company. Kasi, alam mo, yung mga taong ganyan, yung mga meron silang tinatawag na wakan, kung tawagin, wakan, yan. It means ang wakan, maraming taong ganyan sa Pilipinas. Alright, so, yung sinasabi ko na company at ang trabahador o kumpanya at ang trabahador, marami kasi may mga iba't ibang rules yan, bawat company. Pero wag naman po natin silang abusuhin or wag po natin silang paghigpitan sa mga trabahador ng ating business. Wag po natin silang paghigpitan dahil isa po 'yan, 'di ba? Isa po 'yan sa mga magpapaangat sa inyo, mga trabahador na 'yan. Yan po ay gagawa ng maganda at tama sa business ng mga businessman or ng company. Kasi ang company kumukuha yan ng mga businessman, mga negosyanteng tao. Like 7-Eleven, ganyan. May isang tao dyan. Example natin 7-Eleven. May isang tao dyan na sinasabi nilang presidente sa buong 7-Eleven, sa buong Pilipinas yan. Pero bilang isang presidente, kailangan mong mahalin yung mga trabahador mo, yung mga nag-a-apply sa kumpanya at dyan na-assign sa company. So, marami kasing tao na may mga maling pag-iisip. Ginawa mo na mabuti, ginawang ka pa ng masama. 'Di ba? Gumawa ka ng mabuti, masama pa rin. Yan ang mga tao. Kailangan meron ka lang tiwala sa sarili mo. Tiwala sa taas. Kasi ito sa mga kumpanya na nasasakupan ng lahat ng trabahador. Mga employer na kung tawagin, wait lang. Inom lang ako ng tubig. Yan, dapat kailangan natin isa sa mga trabahador na dapat pag-ingatan ninyo. Mga company, kumpanya, ayusin natin yung approach sa mga trabahador dahil sakripisyo po yung binibigay nila sa iba't ibang store or iba't ibang business ng mga mayayaman na yan. Kaya sa Pilipinas, walang umangat na Pilipino eh. Walang yumaman na Pilipino eh.
Lahat puro nis. Taiwanese, Chinese. Lahat yan silang nangungunang mayaman dito. Tayo nagiging alipustura lang. Tayo yung mga basura kung tawagin. 'Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo may trabaho na maganda, pag-ingatan nyo. At doon naman sa trabaho nyo, kung may mga tolonggis na katrabaho mo, wag mo na lang pansinin. Wag mong pag-isipan ng masama. Turuan mo. Yan yung dapat na gawin sa mga nagtatrabaho bilang isang under ng company at mga businessman na mga mayayaman na yan. Ganun kasimple ang buhay. Sa kabila, hindi nila madadala yan. Iba yung buhay sa kabila. Walang-wala ka dun, zero ka dun pagka ikaw ay kumabila. Iba yung buhay natin dito. Yung buhay natin dito, itong katawan na to, itong karne na yan. Iba yan kasi merong itong katawan natin. Ayun yung karne. Tapos meron yung spiritual kung tawagin. Ayun yun. Iba yung, nakaligtas ka dito. Yung time ng mga kasamaan na ginagawa mo, yan. Pero sa kabila, hindi mo madadala yan or iba yung parusa na mangyayari sa'yo dyan. Di ba? Yun lang, isa lang din tong opinion ko na nangyayari. Experience sa lahat ng trabaho na pasukan ko. Mas marangal pa nga yung basurero eh. Depende nga lang sa pamamalakad mo kung ano yung gagawin mong pagbabasura. Kung ikaw yung nangangamuhan, sundin mo lang sila. Kasi nagtrabaho ka para kumita, di ba? Yung kita lang naman ang hinahangad mo. Ganun lang, sabayan mo lang yung mga amo, yung nag-aamu-amuhan, yung mga sip-sip baga o mga linta, yan. Ayan yung mga iiwasan mo. So yun, maraming salamat. Shoutout po sa mga nakakarinig, nakakapanood ng mga video ko. Okay, so yun, thank you. At i-end ko na to. Maraming salamat sa inyo, Pilipinas.